Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to our morning devotion. But whatever time you are watching this, I pray that you are doing well. And this morning, we will continue with Philippians chapter 1, verses 21 po hanggang verse 26 ang babasahin ko. And I will be reading the New Living Translation. Ang sabi po dito ni Pablo, "For to me, living means living for Christ, and dying is even better. But if I live, I can do more fruitful work for Christ. So I really don't know which is better. I am torn between two desires. I long to go and be with Christ, which would be far better for me. But for your sakes, it is better that I continue to live. Knowing this, I am convinced that I will remain alive so I can continue to help all of you grow and experience the joy of your faith. And when I come to you again, you will have even more reason to take pride in Christ Jesus because of what He is doing through me." Dito po makikita natin yung dalawang desires ni Pablo. One is to go and be with Christ. No, para bang gusto niya nang pumanaw, gusto niya nang makasama ang Panginoon, and that is through death. Dahil siguro sa kanyang kahirapan, yung mga naranasan niya. And we can read in chapter 2 Corinthians chapter 11, doon po naglitanya si Pablo, inisa-isa niya yung mga naranasan niya. He was flogged, he was beaten, he was imprisoned, and then while going to places, nagkaroon ng shipwreck, tapos 3 days, nababad siya sa tubig. Ang dami niya pong mga naranasan, and that is because he served the Lord and His purpose in preaching the gospel, especially to the Gentiles. So, dito natin makita mga kapatid na si Pablo, he is still human being. Hindi po siya superhero. Nakakaramdam din po siya ng sakit, nasasaktan din siya, at nahihirapan din siya. I believe marami din siyang tears na shed. No? Hindi lang sa pain, but more so sa concern niya sa simbahan. No? And this time, sabi niya sa mga Philippian church or believers, gusto ko nang kunin ng Panginoon at umalis at kunin at makasama ang Diyos. Kaya lang, nakita ko rin yung pangangailangan ninyo bilang ito yung pangalawang desire niya, na matulungan niya pa sa pananampalataya at paglago ng pananampalataya ang mga kapatid. No? Yung mga, of course, not only in the Philippine, also to other places na kung saan pumunta siya. Maging encouragement siya, and also makakontribute din po siya sa kanilang faith, no? Yung kanilang spiritual growth. So, ito yung desires ni Pablo. Now, I'd like to go, let's see dito sa verse 21. Ang sabi niya, "For to me, living means living for Christ, and dying is even better." Sa iba pong translation ng pagkakasabi ni Pablo doon, "For me to live is Christ, and to die is gain." Usually, nakikita natin ito sa mga kabaong ng mga pumanaw. And pag tinignan natin, oo nga, ito yung verse, kino-quote nila yung Philippians 1, verse 21. But the question is, yung bang mga gumamit noon, yung bang mga namatay na yon, ganun din ba ang buhay nila na katulad ng kay Pablo? Or sa katulad ng isang Kristiyano na namuhay kay Kristo, naglingkod sa Panginoon, at nung siya ay pumanaw, makita natin na pumanaw siya ng maayos. Pumanaw siya na nagawa niya yung kalooban ng Panginoon. So, maaring hindi lahat, kasi yung iba naglalagay na lang ng basta-basta kung gusto nilang verse, basta lang may mailagay.
But for us, as believers, sa atin po mga kapatid, ito po ang aking encouragement and at the same time, challenge sa atin. I hope and I pray that we can also declare what Paul said, for me to live is Christ. Or for to me, living means living for Christ. Habang po tayo ay nabubuhay, sana po maging katulad ni Pablo, yung desire natin. Habang tayo ay nabubuhay, maglingkod tayo sa Panginoon. Para sa Diyos yung buhay natin. So, araw-araw paggising natin, we will desire to serve God, to please God, and to do whatever the Lord wants us to do. Pag alam po natin yung plano ng Panginoon sa atin, magkakaroon tayo ng inspirasyon, magkakaroon tayo ng goal, magkakaroon tayo ng gana, no, na bumangon. Basta't meron tayong goal at alam natin ang purpose ng Panginoon sa atin. Pero kung hindi, maring hindi tayo gigising ng may inspirasyon. So, this is a reminder for us that whenever you wake up, ask the Lord for that inspiration, the inspiration to serve Him and to be a pleasing sacrifice to Him. Yung buhay natin mabigyan natin ng kaluguran ng Panginoon. And so that pag kinuha tayo ng Panginoon, we can say, Lord, I am ready. No? And sana po, O Diyos, ako ay nakapagbigay sa iyo ng kasiyahan. So, yun po ang aking encouragement sa atin ngayong araw na to. Habang tayo ay nabubuhay, let's give the best to God. Ngayon, nakikita natin yung mga nangyari sa Israel at sa iba pang bansa, sa Ukraine. Yes, let's continue to pray for them. But let us be prepared. Whenever God or Jesus Christ returns, we are ready. Dalawang bagay lang yan. Maaring buhay pa tayo sa pagbalik ng Panginoon or patay na tayo. Basta ang mahalaga, handa tayo. Amen. So, let me pray for you. Father, thank you, Lord, for giving us a reminder this morning that just like Paul, may we confess and may we be able to declare that living means living for Christ. And when you will take us home, we are ready because we have lived a life for you. So today, Lord, I pray that you would inspire my brothers and sisters every day, Panginoon, anuman ang nararamdaman namin, anuman ang nararanasan namin, anuman ang hinaharap namin, may we be inspired to serve you, to give you glory, and to please you. These things I pray in Jesus' name. Amen and amen. God bless you po at magandang araw sa inyo lahat.